What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Mainit-init na balita ngayon ang paghuli sa 7 katao na kung saan lumabas sa mismo sa kanilang bibig na ang nag-uutos di umano sa kanila si First Lady Liza Araneta. Naku naman po, na kung saan ang misyon nila makapagbenta ng posisyon sa Malacanang upang palitan ang mga Duterte appointees na malaking pera ang usapin pagdating dito. Kung kaya naman nabahala itong si Madam Maharlika nang malaman na tila'y tahimik ang PNP, NBI, CIDG at Senado patungkol dito. Na tila'y natatakot di umano ang mga ito na interogahin o imbestigahan itong si FL Liza. Naku naman po. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung ganito na lamang pala nakatakot ang mga PNP, NBI, Senado, CIDG dito kay FL Liza, talagang walang mangyayari sa ating bansa. Na sa pamamahala di umano ng Marcos, aasahan natin na marami pa di umano ang kabalustagan na gagawin nitong First Lady. Naku naman po. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Bakit sa kabila ng pagkakasangkot ng Ginayupa na Lisa Tanas, pinuno ng mga extractor sa Turkey, di ba? Bakit walang ginagawa ang Jutang Ginemes na mga NBI, CIDG, at kung ano, ang Senado, ang mga inutil? Bakit wala silang ginagawa? Kasi mga kababayan, ano ba ang protocol o procedure kapag may mga nahuhuling mga kriminal o mga nasangkot sa mga krimen? 'Di ba? Once na kunyari, sinabi nung 7 nahuli, siguro kung sinabi ng puting nahuli ng NBI, o sino kasabwat mo? Si Maharlika. O siguro mabilis pa sa 4:00 ang mga yawa para ipatawag ako, ipaimbestigahan ako, di ba? Kasi hindi Correct. maglalakas ang loob ng mga nahuling yan na babanggitin ang pangalan ni Lisa Tanas. Tama. Hindi maglalakas malangga ang loob ng mga yan na magdadawit ng walang kinalaman na First Lady na kunyari siya ay bukod tangi, pure, pristine, at gumagawa ng tama sa Pilipinas. Hindi po maglalakas ang loob ng mga yan. Kahit sino sa inyo, hindi kayo mag-name drop na si Lisa Tanas ay kasabwat ninyo kung hindi totoo yan. But again, syempre, iba-brush off yan o kakalimutan yan o i-ignore yan ng mismo ng NBI, ng CIDG at ng Senado o Kongreso. Nakita nyo naman mga kababayan, mag-backward muna tayo. Dito sa PIDEA Leaks, na kung saan malinaw pa sa sikat ng araw na mayroong CCTV na binanggit din si Lisa Tanas at si James Kumar na sila ay mga sangkot. Okay, sila ang nag-utos doon kay Picoy para alukin si Agent Morales na magpaareglo na lang o magpabayad na lang kasi kung hindi, ipapagurgur siya o pwede siyang atake na lang sa puso. Remember that. So, ano ang ginagawa ng Senado, ng NBI, lahat, mga kababayan? Ano ang tamang procedure? Of course, i-document nyo yan, documentation, blatter, or whatever you call it. Anyway, mga kababayan, yun ang tamang proseso, alam yan ng mga pulis. Diba? Then, hihingi ka ngayon, maghahanap ka ngayon ng evidence. Although sinabi ng NBI na nakuha daw nila yung mga gadget at ipo-forensic chuchubels, di ba? Titignan yung mga ebidensyang nakuha kung magko-corroborate dun sa statement ng mga nahuli. Baka mamaya, nandoon nga yung mga usapan nila Lisa, baka may audio pa. Di ba? So, failure ng mga inutil na gobyernong ito, what do you expect? Di ba? Para i-verify kung may iimbestigahan kung talagang merong katotohanan ang sinasabi ng mga nahuli na si Lisa ang nag-uutos sa kanila para tanggalin yung mga Duterte appointees, then magpapalit sila ng mga taong hiningan nila ng pera. Alright? Kasi
based sa aking informante, allegedly, yung isang naka-cover doon, okay? Yung isang naka-cover doon ay pamangkin ni Lucas Bersamin. Naku po, Hindi lang natin makilala kasi, kapag ganun ang mga nahuli, kaya tinatakpan, pala. pero kapag ordinaryong nagawat lang ng tinapay, talagang talagang nakabilad yung mukha ng mga kawawang nangawat lang ng Hmm, tinapay, 'di ba? Dahil sa kagutuman, dahil sa kadyutahan ng gobyernong ito. Pero itong mga nahuling sinasabi na si Lisa daw ang kasabwat nila o nag-utos sa kanila o ginagamit ay nakatakip, 'di ba? So mm, paano natin makikita yung mga itsura nila kung talagang ito ba ay pamangkin ni Lucas Bersamin? Yan ang isa sa mga inulat ko sa inyo last year na according to our mm, puting ahas, according to our source, na yung pamangkin ni Bersamin dyan sa executive sa Office of the Executive Secretary, mga kababayan, ay naniningil ng bribe o nag-extort dito sa kapalit ng mga posisyon. 'Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Paano malalaman ng taong bayan kung si Lisa Tanas ba talaga ang nag-utos? 'Di ba? Sa side ng mga nahuli at para malinaw din ang pangalan ng hinayupak na babaeng yan kung talaga ba siya yung involved, dapat mm. patas yung investigation. I-verify yung statement ng nagsabi na kasabwat nila ni Lisa. Then, i-interrogate si Lisa Tanas. Well, what do you expect? Si Bato at si Jinggoy na mga putian ang mga itlog. Si Escudero, lahat ng mga ginayupak na yan, na mga maliliit ang mga itlog na kasi laki ng butiki. Di ba? Hindi nga may patawag si Lisa. Paano ngayon malalaman ng bayan o maklear ni Lisa Tanas ang kanyang pangalan kung lagi na lang i-ignore ng mga yawang ito? Hmm, Sabi ko nga, kung ordinaryong tao, kapag sinabi niyang, sinong kasama mong gumurgor? Kunyari, binanggit, si Marlica ang nag-utos nito. I-ignore ba ng, ng kinauukulan? Dahil what? Dahil ako'y vlogger, wag na natin anuhin si Maharlika kasi siga yan eh. Ganyan-ganyan, nakakatakot yan. Ganyan ba ang tama? Kapag ang mga kapulisan, ganyan ba ang approach? Wherever mm, you are, kahit saang mundo kang lupalop, 'di ba dapat pakikinggan mo kung anong sinasabi nitong mga nahuli. Sino yung mga hmm. accomplices nila? Kaya nga sabi ko kung siguro binanggit si Maharlika at, yung third floor. Tignan mo niyan, Madam Maharlika, ngayon nabanggit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta, wala nang usad ang kasong yan. Baka nga sa makalawa, makikita mong laya yung mga hinuli na yan eh. Grabe naman. 'Di ba kunyari, ang ano niyan, ang kasabwat niyan, kunyari hinuli yung tatlo. Kasi sir, ang kasabwat namin dito si Maharlika, si Third Floor Studio, subscribe niyo na lang 'yan. Si Marlon at saka si Pamela, yung tatlong 'yan. Baka mabilis pa sa 4:00 susugin kami ng mga hinayupak na 'yan. Pero dahil si Lisa Hmm, Tanas, correct. walang interrogation, 'di ba? Tama. So dapat well, ang masasabi ko lang dito is yung realidad. Alam natin na hindi ito gagawin ng buwaka ng inang NBI, CIDG, Senado, na hindi Correct. nila ipapatawag si Lisa Tanas sa kabila ng napakaraming sangkot niya. Okay? Sa kung ano-anong anomalya na mismo nga, balikan natin yung interview niya kay Taberna, na isang tawag lang daw niya sa Romania ay what? Pwede na siyang magpagorgor or whatever. So, ang dami nang ginawa ng hinayupak na babaeng ito. So, kung tama lang ang ginawa ng gobyerno, titignan nila, 'di ba, ang batas, kaya nga 'di ba nakapiring kasi walang tinitignan kung sino, kung presidente ka or high profile personality ka or pulubi ka, 'di ba? Kaya nga ganun Hmm, eh. Tama ang pagtingin, patas na batas. Pero bakit sa kabila ng mga pag-mention ng pangalan ng hinayupak na babaeng ito, bakit patuloy pa rin na walang imik itong mga taong gobyerno? Kaya kasi mga kababayan, alam na natin, mga walang kwenta. 'Di ba? Ipapatawag yan. Ito daw si Lisa. Siyempre, i-interrogate mo yan. Iko-cross-exam sila. Kaya nga gusto natin siyang hmm. ipatawag sa Senado nung sa PIDEA Leaks kasi siya ay binabanggit dun sa video na siya at si Kumar
ay ang magpapategi, in the future, grabe, in the future, that's not the wrong choice of word. Possibly, okay? Possibly na ipagugurgur si Morales, pero ayaw ipatawag ni Bato at ang mga kasama niya dyan sa Senado. Kahit na nakikita na itong hinayupak na babaeng ito ay paulit-ulit na binabanggit ng mga kriminal, ng mga sangkot sa anomalya. Walang pakialam ang NBI, kaya dapat yan, yung mga taga-NBI at ang PNP, abolish na lahat yung mga hinayupak na yan. Kasi wala silang silbi, mga kababayan. Tama. Walang silbi dahil ayaw nila ipatawag yung, allegedly na kasabwat. Di ba? Kasabwat. Hindi ba porket First Lady ang hinayupak na yan, hindi na siya pwedeng mahuli? Dapat mayroon niyang proper investigation. Kasi high crime yung kanyang kinasasangkutan. Then, kung talagang, pag mga ganyang high crime, dapat yung ating Department of Justice o whatever department, magkakaroon ng patas na pagdinig o pag-imbestiga or mag-assign ng, let's say, yung oversight committee na kung saan mga independent na walang political biases, walang connection kay Lisa. But what do you expect in the Philippines? Lahat takot sa buwaka ng inang surot na ito. Alright? So, then, yung interview na yon. At ano pa ba yung mga ginawa niya dito? Okay? Balikan lang natin. Titignan ko yung article dito, ha? Okay, nung March 13 this year, 2024, mayroong 3 kalalakihan na nahuli din ng CIDG na kung saan ay idinawit rin ang pangalan ni Lisa Tanas na siya ang nag-uutos dito sa mga taong mga nahuli na to, okay, para magbenta ng posisyon sa mga gustong umupo at papalitan ang Duterte's appointees. Diba? Grabe. So this year, March, ay merong nakasakote na si Lisa Tanas nga ay sangkot at ito'y mga naaresto noon sa Pasay City. At sinasabi nila na talagang sila ay kasabwat ni Liza at sila ay talagang inatasan na mangikil. Yun ang kinuwento nila sa PNP at sa CIDG. Alright? Sinabi pa nga dito, at yung mga nahuli, okay, remember, yung mga nahuli ay kinilalang, ang pangalan ay Isko, alias Isko. Hindi naman si Isko Moreno ito, di ba? At yung isa pa ay ang pangalan ay si Joselito at si German o Herman na nahuli nila dun sa entrapment na yon sa dito sa Blue Bay Walk, Metropolitan Park Building, Diosdado Macapagal Boulevard. So dito sa mga mga palangga, mga nasa kote ng CIDG, ng PNP, titingnan dito, ayon dito sa report, nagsimula yung operasyon nila nung may magreklamo na biktima laban dito kay Isko na ito, alias Isko, na nangakong protektahan ang kanyang emission testing and medical business sa Land Transportation Office kapalit ng 5 milyon. Ito daw ay may basbas ni Liza Tanas. Grabe. Right? So ngayon, mga kababayan, okay, anong tawag dyan? Pagnanakaw, extortion, ang dami-daming pwedeng ikaso dyan. Ang question ko sa inyo, now 7 ang nahuli at dinadamay. I think yung binanggit na pangalan or nahuli dun sa nung March ay konektado dito sa 7 nahuli. Ngayon, mga palangga. Pero eto,